maganda at maluwalhating araw sa inyong lahat ngayong Biyernes, ika-13 ng buwan ng Agosto, taong 2021. At gaya po ng ating paalala sa inyong lahat, huwag kalimutan ang pagsusuot ng face mask at ng inyong face shield. At pag kayo po yung nasa labas na ng inyong tahanan, huwag niyong kalimutan, dumistansya kayo ng 2 metro o 6 na pie sa makakasalubong ninyo o makakatabi po ninyo para kayo ay ligtas sa pagkahawa ng coronavirus. Huwag niyo rin kalimutan na magugas ng inyong mga kamay with soap and water and syempre, balakasin niyo ang inyong mga katawan. Maging malusog po kayo. Now, alam niyo ba dyan sa St. Luke's Medical Center, yung mga pasyente raw na na-admit o na hospital, na pasok sa kanila dahil kasakit ng COVID, karamihan hindi po bakunado at naghihintay nung gusto nilang bakuna. Namimili ayan. Inaabot tuloy ng sakit ng coronavirus. Sabi ng Chief Medical Officer na si Dr. Benjamin Campomanes, 90% ng kanilang mga pasyente ay hindi bakunado. At ilan daw sa mga hindi bakunado, dahil nung tinanong nila kung bakit di ba kayo bakunado, kasi naghihintay pa sila ng gusto nilang brand ng bakuna. Yan ang nga ba sinasabi natin Huwag na po kayo kasing maghintay ng brand na gusto ninyo. Ang iba gusto, isang turok lang, yung Johnson & Johnson. Yung iba nag-aantay ng Pfizer o Moderna. Okay ho, lahat na uri ng bakuna. O, tingnan nyo tuloy. Kaya hihintay nyo, hindi ba palagi kung sinasabi nyo? Between paghihintay nyo at pagdating nung hinihintay nyo, baka tamaan kayo. O, di yun na nga nangyari. Ay, nako. Kaya, sabi ni Dr. Campomanes sa kanila, huwag nyo na kasing hintayin pa, magpabakuna na kayo. Yun daw pong mga iba na nakapasok sa ospital nila na nag-COVID din. Mga moderate kasi bakunado. Yun. You see, yun kaibahan. Very few moderate, sabi ni Dr. Campomanes. Very, very few, as in very, very few. Konting-konti. Mabibilang mo sa daliri mo yung mga bakunadong tao na nagkaroon ng moderate disease. Walang critical sa kanila. Yan ang nga ho ba sinasabi natin ayaw kayo kasing nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga eksperto, mga doktor, mga paalala sa inyo ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ng programang ito at ng kung sino-sino pang nagmamahal sa inyo. Sundin po ninyo kasi. Sabi ni Dr. Campomanes, sana makumbinsin natin itong mga iba pa na kung anumang bakuna meron dyan, kunin nyo na kasi. Kasi pag hindi, tatamaan talaga kayo ng coronavirus. At hindi sigurado na severe ito o critical pag hindi kayo bakunado. At ang ibig sabihin yan, ospital. O, biro nyo kung ma-ospital kayo. Hindi kayo mabibisita ng mga mahal nyo sa buhay. Pag natuluyan pa kayo, wala na. Diretso kayong i-cremate. Gusto ba ninyo yun? Kaya, wag ko kasing matigas ang inyong mga ulo. Ang matigas lang yung kamao. Ayan, ang matigas. Yung ulo dapat malambot. Nag-iisip. Alam nyo, sabi ni Dr. Campomanes, yun daw mga nakakakuha ng moderate
usually kahit na bakunado sila, yung mga senior citizens, yung mga elderly, sila kasi ang medyo vulnerable kahit bakunado na. Unang-una kasi may mga underlying illness yan. Yung mga iba niya, may alta pressure, may diabetes, may rheuma, may sakit sa puso, may TB pa yung iba di ba? Kaya medyo mahina immune system nila. So, pakakatandaan niyo po yung paalala ni Dr. Campomanes at ng programang ito para hindi na kayo nagkakasakit at napapa-ospital pa. Anyway, yan pong lung center. Ito, magandang balita ito. Mga kritiko, yung mga detractors, papakinggan nyo. Alam nyo ba, yung lung center ng Philippines, dyan sa Quezon City, ito'y sangkap na maggamot ng mga pasyenteng nahawaan o nagkasakit nitong coronavirus. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat yung DPWH, inanunsyo nung makailang araw lamang, na kumpleto na nila yung modular hospitals nila dyan sa lung center, compound. At ito pong mga modular hospital units can accommodate, alam niyo kung ilan? 108 patients. Malaki-laki yun. 108. At ito, yung modular hospital units nito, talagang ito'y para dun sa mga severe, yung malala, mga critical cases ng sakit. At dun sa 5 unit, yung 1 cluster unit na may 20 higaan, 20 beds, ito po'y magpa-function as an intensive care units with an oxygen and suction system at dedicated ito sa mga pasyente na nangangailangan ng mas mataas na level ng paggagamot at medyo complex yung treatment sa kanila. Yun naman pong 4 na cluster units na merong kabuuan ng 88 individual na kwarto. Ito naman sangkap ito ng oxygen system, merong toilet at may bathrooms. Sangayon po kay Secretary Mark Villar ng DPWH na siya rin ang ating isolation czar. Pagdating daw po sa pandemic, yung mga dagdag na pasilidad, mapapalakas nito yung healthcare system ng lung center. Habang yung ibang ospital sa National Capital Region, binabalita naman na mukhang close to full capacity na. Baka na-overwhelm na naman tayo. Dumarami na naman. Dahil nga dito sa Delta variant, highly contagious. Secretary Mark, nagpunta po siya dito sa mga facilities na ito at binigay niya ng inspeksyon yung mga modular units, hospital, bago ito officially binigay sa hospital. At itong mga modular hospital na ito, tinatagpo ito, itinayo ito sa ilalim ng DPWH Task Force for Augmentation of Local and National Health Facilities. Samantala, ito, mga kritiko, mga senador na mga pasaway, pakinggan nyo ito, maganda na naman to. Alam nyo ba yung ating mga pulis at yung mga military? Meron silang programa kung saan libre ang inyong transport. Libre kayong sumakay. Doon ako sa mga sa mga APORs, yung mga otorisadong taong pwedeng lumabas ng bahay. At ito yung merong mga select routes. May mga lugar na pwede yung puntahan at pwede kayo sumakay doon.
habang meron tayong ECQ o lockdown o enhanced community quarantine. At yung pong libreng sakay ng PNP, magagamit nyo at mapupuntahan nyo yung 10 rota. Araw-araw ito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. O yan. So meron kayong 4 na oras na libre ang sakay ninyo. At ito raw po ang pamamaraan ng PNP upang makatulong naman doon sa mga mamamayan natin na kailangan ng transport at ng ano pang pwedeng serbisyong ibigay doon sa mga tao na pwedeng lumabas at kailangan pumunta kung hindi sa kanilang mga opisina, pabrika, sa mga grocery, sa palengke, o kaya naman sa ospital, o kung saan pa kayo gustong pumunta. Kahit dyan sa mga butika, yan, pwede nyo kung wala kayong masakyan, libre. Alam niyo ba itong mga rotang to, tandaan po ninyo ito kung saan kayo pumunta. Unang-una yung Central Terminal. Diyan sa City Hall po ito ng Maynila, yung papunta ng Quezon Avenue, MRT 3, at pabalik. Pangalawa, yung pong Camp Crame to Tungco, San Jose del Monte. San Jose, maraming mga galing sa depressed area ng Quezon City, Holy Spirit, ang nailipat dyan ng National Housing Authority. Mga 600, hindi mo 600 pamilya. Kaya pasalamat sila kay Presidente Duterte nung Tell the People televised address. Yan. So kung kayo pumunta sa San Jose del Monte, punta kayo dyan sa Crame. Ang daraanan po ninyo dyan via Commonwealth Avenue at pabalik. Yung din pupunta sa Crame to Rodriguez Rizal. Via Litex naman to at vice versa. Tapos Crame to Taytay. Dadaan kayo ng Ortigas at pabalik. Crame naman sa may Kawayan, Bulacan. Dadaan kayo ng MacArthur Highway at pabalik. Crame to Antipolo City. At yun din, babalik din kayo. Pasay to Monumento, northbound at vice versa. Monumento to Pasay Top, southbound and vice versa. Camp Crame to Zapote, Bacoor and vice versa. Camp Crame to Novaliches and vice versa. Kita nyo na. Kaya sabi ni General Elizar, yung mga health and safety protocols, obserbahan pa rin niya dyan sa libreng sakay na yan. At kung wala kayong mga face mask, bibigyan kayo. Meron pa kayong libreng tubig, bottled water. Pati na yung mga kung anong impormasyon ng materialis na makakabigay sa inyo ng guide. Yan, bibigyan din kayo. Samantala, yung pong sandatang lakas natin, magdadagdag ng 5 pang military trucks para magamit dito sa libreng sakay. At ito pong mga truck nito, dadagdagan yung operation ng 4 RRSG buses. Meron noong dating mga bus na libre na ito'y dineploy na rin sa mga major na mga rota. At itong military trucks nito, magsiservisyo ito sa 14 na kilometrong SM Taytay to Ortigas Center. Yan ang rotang yan. At pwede na rin kayong gumamit pabalik. Babalikan po natin kayo matapos ang konting paalala sa ating istasyon.
na yung ating bansa ay medyo out of recession. Nakabangon tayo sa recession with 11.8% growth. Alam niyo kung bakit? Kasi yung ating mga economic managers magagaling. Marami silang mga nilatag na mga mehora, programa, in anticipation at para tugunan itong problema natin sa pandemic. Tandaan nyo, bumagsak tayo nag-nose dive. Kung baga, para tayo nahulog sa bangin. During the same period last year, kung titingnan mo yung statistika ng Philippine Statistics Authority. At nagkaroon po ng press briefing, yung national statistician si Dennis Mapa. At inanunsyo niya na 11.8% growth mula noong Abril hanggang Hunyo. At ito ay nagkaroon ng pagbabago. There's a shift from 3.9% na nosedive, nag-plunge in the first 3 months of 2021. At yung pong latest pace meets the expected double-digit growth. Yung pong pacing natin ngayon pagdating sa growth ng economy. Ito'y inasahan natin to na magkaroon ng double-digit growth ng ating economic team. Pati na yung mga nag-a-analyze, nagkasundo-sundo sila doon sa kanilang expectation. At yung ating socio-planning economic secretary na si Carl Chua, binigyan diin na yung pong mga latest figures, hindi lang po ito dahil sa mababang figures nung nakarang taon. Ang sabi niya, ito yung resulta ng magandang pagbabalanse sa pagitan ng pagtugon sa COVID-19 at yung pangangailangan naman na ibalik natin yung mga trabaho at yung mga sahod ng sambayanan, mga kababayan natin na nawalan dahil sa pandemic. At saka po kay Secretary Chua, ito pong lockdown natin ngayon ay kakaiba sapagkat maraming negosyo, maraming pabrika at mga serbisyo na pinapayagan na mag-operate. Pati na yung public transport remaining available. Marami yun pati nga yung pwede mag-operate ngayon yung sa tobacco industry. Maraming pina-operate. Hindi kagaya noon na talagang umistop. At ito raw ay isang maliwanag na indikasyon na kailangan i-manage natin yung risk. Sa halip na basta na lang natin isasarado yung malaking bahagi ng ating ekonomiya. Mas maganda ito dahil meron tayong mas oportunidad, tsansa na mas aayos natin yung ating ekonomiya. At the same time, pati na yung kalusugan ng ating mga kababayan. At sabi pa po ni Secretary Chua, yung ating economic team ay patuloy na nagre-repasok dito sa full year growth targets, lalong-lalo na dahil nga merong banta na naman itong Delta variant na ito. Kaya palagi sila nakatutok. Hindi nila iwinawaksi yung kanilang atensyon. Lalo pa ngayon, bumalik tayo sa 2 linggong ECQ. Kaya ang ating mga economic managers patuloy na pinag-aaralan yan. Habang itong mga lokal na otoridad naman natin gumagalaw naman para masawata, mapigil, mahadlangan yung pagkalat naman ng coronavirus. Lalo na yung Delta variant. Samantala, meron pong mga grupo ng pediatric. Ibig sabihin, ito yung mga doktor ng mga bata ito. Ang minumungkahi nila at hinihikayat nila
na yung mga adults, yung may mga edad, kailangan magpabakuna kayo kung gusto ninyong mabigyan ng proteksyon yung mga batang nasa bahay ninyo o inaalagaan nyo o kahit di nyo inaalagaan, basta kasama nyo sa bahay, kailangan kayo bakunado. Sapagkat sa pamamagitan ng pagbabakuna ninyo sa inyong mga sarili, nabibigyan na po ninyo ng proteksyon yung mga batang nandyan sa sinasakupan yung bahay. Yan po ang pahayag ng Pediatric Society of the Philippines as well as the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Ang pinakamagaling daw na pamamaraan na magbigay proteksyon sa mga bata, bakunahan yung mga naririyan sa bahay na may mga edad na nag-aalaga sa kanila. At yung pagbabakuna ng mga kwalipikadong adult household members, hindi lamang puproteksyonan itong mga batang ito. Kasama na, pati sarili nila, pinoproteksyonan na rin nila, pati yung mga kasama nila mga adults. Lalong-lalo na, ang mga bata, siyempre, at iba pang mga vulnerable na tao na hindi pa pwedeng bakunahan. At ang sabi ng dalawang grupo, yung pag-aaral nila, lumalabas, na yung mga bata raw po, nahahawaan ng isang adult. Doon ang gagaling ang paghahawa sa bahay. Diyan lang daw po sa National Children's Hospital. Nakakita sila ng pagtaas ng admission ng mga batang may sakit ng coronavirus. Habang dyan naman sa Philippine Children's Medical Center, iba naman ang pinakitang trend. Ganun pa man, kailangan talaga bilang proteksyon dun sa mga bata, magpabakuna kayo lahat ng mga nandyan sa bahay niyong adult. Basta merong bata, pabakuna na ho kayo. Because you're not only protecting yourselves, you're protecting the children as well. Samantala, pati itong si Senador Christopher Bongo, alarmado na rin sa dumadaming kaso ng mga bata na nagkakasakit ng coronavirus. Kaya nananawagan siya na kailangan siguro paigtingin natin yung pagsunod natin sa mga health protocols at yung paglawak pa ng ating programa sa bakuna. Sabi po ni Senador Christopher Bongo, i-emphasize sa kanyang kapwa mga Pilipino na may sakit nitong coronavirus, pati yung mga tao na naapektahan ng striktong pagpapatupad para madlangan natin ang pagkalat ng Delta variant ng coronavirus. At siniguro ni Senador Christopher Bongo na ang pamahalaan natin talagang ginagawa ang lubos na kanyang makakaya upang balansehin yung pagbibigay proteksyon sa kalusugan habang hinahayaan natin yung ating ekonomiya huwag namang madapa. Alam niyo po si Senator Christopher Bongo, siya ang chair ng Senate Committee on Health. At dahil siya ang namumuno sa komite yan sa Senado, kaugnay sa kalusugan ng ating mga kababayan, kaya siya nagpahayag ng kanyang concern sa nakikita niyang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng coronavirus sa mga bata. Kaya kamakailan lang, sabi niya, napaulat
na umaabot sa 30% ang pagtaas ng bilang ng mga batang natatamaan ng COVID-19 nitong nakaraang linggo, ayon sa datos ng DOH. Kaya given this, sabi niya, ang minumungkahi ni Senator Christopher Bongo sa otoridad, pag-aralan niyo kung pupwede na napalawakan natin yung bakunang rollout natin at sama na rin natin itong mga bata. Pag ito ay nabigyan na ng go signal ng mga experts natin na ito'y ligtas, nang hindi naman naapektuhan yung dati ng mga priority groups na kailangan nating mabakunahan. Talagang mababahala ang bawat isa rito. Hindi lang si Senador Christopher Bongo. Si Presidente nga, di ba? Bahalang-bahala siya dito sa pagkalat. Kaya nga, kita nyo naman, paulit-ulit, every week. Wala na siyang ginawa kundi magpaalala. Sumunod tayo sa pagpapatupad ng mga patakaran upang mahadlangan natin ang pag-increase ng bilang ng mga kaso ng coronavirus. At magpabakuna tayo. Di ba? Kaya palagi natin naririnig. Sa ngayon po sa DOH, umakyat sa 59%, 59% sa lahat ng age groups dito sa nakaraang 2 linggo. Kaya nailagay na muli ang ating bansa dito sa kategorya ng high risk. At yung pong edad na 30-39, ang pinakamaraming bilang ng pagtaas ng mga nakasakit. Samantala yung edad 80 paakyat, sila naman ang pinakamababang increase. So, okay din naman yung mga 80 paakyat, sila nga supposed to be ang madaling magkasakit pero bumaba yung bilang nila. Yun namang mga medyo malalakas na 30-39 age group, siya naman ang umakyat. I wonder kung hindi lang nabanggit dito kung ito'y bakunado o hindi. Kasi pag bakunado ka, okay lang na mahawaan ka dahil hindi masyadong maselan, hindi malala. Ganun pa man, dahil nga umaakyat, back to high risk na naman tayo sa kategorya. Yan namang ibang mga senador. Ito naman, alam niyo ng mga senador itong mga, yung mga maiingay. Siyempre, sama rin sila sa issue para naman maging relevant. Di ba? Yung iba sa kanila, kailangan sama natin yung mga minors. Narinig lang nila Sama naman sila. Samantalang nung wala pa nagsasabi galing sa administrasyon na isama yung mga bata, wala kang maririnig sa kanila. Alam mo, itong mga ito, gaya-gaya, putumaya ito Talaga naman. Alam nyo, sa ngayon, yung Pfizer pa lamang ang merong authorization na pwedeng gamitin sa mga bata. Pinag-aaralan pa yan Kaya, hinay-hinay tayo dyan. Yung mga ibang senador kung ano mga sinasabi. Sabi ng isang babaeng senador, kailangan diligent kayo in anticipating the requirement. Mario Joseph, ikaw naman gumaya ka lang Pinag-aaralan na yan, hindi pa kayo pumapasok dyan. Meron ng pag-aaral dyan. Sila nga ang unang naglabas niyan Yan, DOH. Sila, Secretary Charlie, si Dr. Duque. Kayo, nung narinig nyo ngayon, pasok naman kayo. Pati itong si Frankie Boy, meron na naman sinasabi. Yun daw, 2021 national budget. Ang coverage daw nito babakunahan lang yung 70 million Filipinos. Hindi raw kasama yung mga minor de edad dito.
Hindi pa nga sinama, Frankie Boy, kasi wala pa nga eh. Pinag-aaralan pa nga. Kayo talaga. Ang kukulit ninyo. O, ito pang isang senador from Cavite. Ano namang binumungkahin nito? Kailangan daw, isama na yung mga budget requirement sa National Expenditure Program before the executive branch submits it to Congress. Alam mo, Senador, Caviteño, yung mga mungkahi mo, alam na ng administrasyon yan. Kayo talaga. Mga ibang hindi, trabaho nila. Trabaho yan ng finance. Trabaho ng budget. Alam na nila ang gagawin nila. O, tingnan mo itong si Ralph. Si Senator Ralph. Sabi niya, meron pa tayong sufficienteng pondo dyan. Kasi maraming bakuna ang dumating na libre. So yung pondo natin na pambili, meron pa. Huwag kayong mag-alala dyan. Lahat sila. Basta lahat sila sumasakay. Anyway, sabi nga ni Dr. Francisco Duque, ang ating health secretary, kailangan pa ng mas malawak, malalim na pag-aaral bago natin bakunahan yung mga bata. Kaya sa pangkasalukuyan, mananatili yung kanilang patakaran na hindi muna babakunahan ng mga bata at mga teenagers dito sa ating bansa. Yan ang sinabi niya noong Lunes kay Presidente Duterte, na kailangan ng mas malalim at malawak na pag-aaral. Kinakailangan ng masusing pag-aaral, ang sabi niya, sa kaligtasan ng pagbabakuna sa mga bata, lalo na doon sa mga immunocompromised. Sabi ni Secretary Duque, Presidente Rodrigo Roa Duterte at ng kanyang mga miyembro ng kabinete. Nandun tayo nung sinabi niya. Lalo pa, sabi niya, limitado ang supply natin ng bakuna. At yung target na eligible population o yung edad na 18 taong gulang at paakyat, yun muna bibigyan natin ng priority sa pagbabakuna. Ang bakuna sa matatanda ay nakakabuti rin sa kabataan. Hanggang kulang ang supplies, minumungkahi natin na unahin muna ang nakakatanda. O tama naman yun. Hindi ba yung sinasabi natin kanina? Pabakuna yung matatanda para mapibigyan nyo ng proteksyon yung mga bata. Pero sabi ni Secretary Duque, pag medyo na-stabilize yung supply ng bakuna, kumbaga walang ampat ang dating, hindi na di-delay, pwede nating pag-aralan ang pagbabakuna ng mga bata. O ano na naman reklamo nito? Meron naman itong mga nasa kaliwa. Tinutukoy po natin yung kinatawan ng party list. Kung ano-anong mga sinasabi, inaakusahan. Bakit daw ang palasyo nagkikredit ni Rabing sa medal harvest? Samantala daw, natanggap lang naman daw ng Philippine Sports Commission, 1.3 billion lamang. At ito raw, kinukumpara niya pa ito, tingnan niyo ito, hindi mo malaman kung anong, saan ka ba nagtapos? Ang layo naman ang comparison mo. Parang oranges and apples ang kinukumpara mo dito. Sabi niya ako kasi, tingnan mo, nakuha lang 1.5, assuming na totoo, billion. Pero itong LCAC, aba, sabi niya, kalaki-laki. 19.1 billion pesos. Kukunti sa mga sports. Uy, ano ka ba? Saan naman tinapos mo? Ikaw talaga. Yung LCAC, alam mo ba kung ano ang tumatanggap niya? Aba, libu-libong barangay na binubuo ng maraming tao na kailangan nila ng development
farm-to-market roads, ospital, eskwelahan, tulay, kung ano-ano pa. Ba't mo naman ikukumpara sa atleta natin? Laba, atleta natin, 19 o 20 mahigit? Ikaw talaga, ano ba naman yan? Diyos mio, perdon ka naman. Ay, nako. Basta lang, maging relevant kuno. Kahit na, hindi ko na nag-iisip eh. Basta na lang, bira ng bira. Ay, nako. Oh, sino pa? Alam nyo, tiningnan yung record. Ano ba talaga? Ilan ba talaga ang naibigay? Totoo bang 1.5 billion lang? Oh, etong figures ha. Oh, makinig ka, yung party list na babaeng kumakatawan sa party list niya. Oh. Yung opisina ng presidente, kung titingnan mo record, binigyan ng Philippine Sports Commission ng budget ng, magkano? 223.5 million pesos sa unang year noong 2017, nung ito'y umakyat sa kapangyarihan ng administrasyon. At ito ay mas mataas doon sa budget nung Aquino administrasyon. Magkano ba nun? 168 million peso budget. Panahon ni Duterte, first year niya, 2017, 235.5 million pesos. Biro nyo, mahigit na nadagdagan ng mahigit ng 100 milyon. At yung budget ng PSC, umakyat sa 5.3 bilyones noong 2019. Noong ang Pilipinas, ang siya naman nag-host ng Southeast Asian Games. At yung pong Philippine Sports Commission, nakakuha rin ng 944 million peso budget noong 2020. Bago ito tinanggap yung 1.3 billion noong 2021. Ito yung sinasabi niya. Hindi mo tinitingnan yung record, yung mga bago ka nagsasalita. Ito po yung the year the Tokyo Olympics finally pushed through after a year of postponement. Dahil nga nag-pandemic, na-postpone. Kung ikukumpara mo ngayon, yung administrasyon ni Pinoy, nagbigay lamang sa Philippine Sports Commission ng 178 million pesos sa 2012, 179 million pesos sa 2013, 182 million pesos in 2014, 186 million in 2015, at 189 million ulit noong 2016. Ang overall national budget, alam niyo ba, nag-increase ito ng 1.6 trillion noong 2011, naging, magkano? 4.5 trillion ngayong 2021. Nung mga nakaraang dekada, yung budget ng Philippine Sports Commission, hindi nakarating doon sa 1% ng overall amount ng national budget. O kaya ikaw, yung kongresista, ano bang party list yun? Anong party list ito? Party list ng Gabriela. Mag-aral ka muna, Iha. Hindi yung salita ka ng salita. Mag-lockdown muna yung bibig mo, mag-aral ka muna. Tingnan mo muna yung mga figures bago ka babana. Ay, nako. Alam nyo ba, na itong nakuha nating tagumpay, ito'y the best Olympics participation ng ating bansa.
matapos ang 100 taon. Kaya ito inspiring and history-making run. At talagang ito ang panahon ng pagiging proud ng lahat ng mga Pilipinong mahilig, kahit na hindi mahilig, sa sports. Sapagkat biro nyo, 97 years na tayo nagpa-participate, never tayo nakakuha ng gold medal. At dun sa 97 years na yon, hindi tayo nakakakuha ng sabay-sabay na silver medal sa boxing. O, paisa-isa lang. Panahon ni Anthony Villanueva, panahon ni Velasco, Umpok Velasco. Pero ito, Petesio, Paalam, tapos meron pa tayong Marshall na nag-bronze. O, di ba? Paano naman, sabi, paano naman tayo nakarating dito? Tingnan nyo, ito mga kolumnista ito, mga sports writer, na silang, kung baga, minomonitor nila yung sports history natin. Kaya nitong si Francis Ochoa, sports editor to ng Philippine Daily Inquirer, na kino-cover niya yung mga international contests, Olympics, kasama ng mga atletang Pilipino na sumali. Sabi niya, itong delegasyon ngayong taon na ito, ang the most diverse and talented in memory. Madalit sabi, kakaiba dahil marami ang magagaling. Sabi niya, the first thing is that the credential of this delegation is extraordinary. Sabi niya, hindi pa tayo nagkaroon ng ganitong karaming magagaling. Marami nga naman magagaling. Sa weightlifting, ng gold. Sa boxing, 2 silver, 1 bronze. Tapos, sa skateboarding natin, nakarating tayo sa finals. Ganon din po sa golf. 2 sa kanila. Marami. Kaya sinasabi nitong si Mr. Ochoa, okay, hindi tayo nagkaroon ng ganito karaming mga magagaling na atleta. Pati nga itong si Bill Velasco, kolumnista rin to ng Philippine Star. Sabi niya, alam niyo, makinig kayo dito mga, yung mga nandiyan sa Gabriela, kinig kayo. At saka yung mga hindi nakaka-appreciate sa Administrasyong Duterte. Sabi ni Bill Velasco. Itong mga Filipino Olympians ngayong taon, nagbenepisyo sila sa mga reforma na binigyan ng priority itong mga atleta at ginawang science-based. Anong ibig sabihin? Halimbawa, yung Philippine Sports Commission, kinilala nila na kailangan meron tayong kumpletong team. Anong ibig sabihin? Yung mga atleta natin, lalagyan natin ng sports science. Meron tayong dietitian, kailangan yung mga kinakain nila. Yung angkop sa kanilang sports, kailangan meron din tayong psychologist. Bakit may psychologist? Nakita niyo si Biles, yung magaling na Olympic performing artist ng sa gymnast ng Amerika. Hindi ba umatras ito, nag-withdraw for 1 week yata dahil something is wrong daw with her mental health. Kaya kailangan mo talaga ng mga psychologist niya. Yan ang sinasabi ni Bill Velasco na nakinabang. Kaya yun daw, performance ng ating team, naging posible ito dahil nagkaroon, ito pakinggan nyo mga pasaway,
nagkaroon ng dagdag na suporta pinansya sa gobyerno, pati na yung mga pribadong donors. Kaya ito ang naging daan para magkaroon ng mas mataas na kalidad na pagtuturo, coaching, at training sa ating mga athletes. Yung pong Tokyo 2020 cycle 2017-2021, alam niyo ba kung magkano nagastos ng gobyerno? Ay 2.1 billion pesos. Sa dolyar, magkano ba yun? $44 billion. Gano ba kalaki ito? Jesus. 16 na mas malaki, 16 times bigger than the budget it had for the Rio Olympics cycle nung mga nakaraan. Sabi ni Ochoa pa alam niyo, wala tayong delegasyon na as funded as this one. Wala tayong delegasyon na pinondohan ng gobyerno na ganito. At ang support ay extraordinary. Biro mo yan, extraordinary daw. Tapos sasabihin itong party list ng Gabriela. Wala daw. At nakiki-credit grab daw ang gobyerno. Talaga naman. Alam nyo, pati yung mga private entities, sinuportahan din yung mga atleta natin. Sapagkat sila nag-reach out naman sa mga private benefactors at tumugo naman. Lahat, nagsama-sama. Yan ang nagagawa ng teamwork. Lahat, naging buhay. Para dito sa delegasyon na ito, lahat naging energetic, lahat naging generous. Ayan, kaya ang ganda ng resulta. Ito nga si Pitesio yung female boxer natin. Teka muna. Balikan po natin si female boxer Pitesio after a short break from our sponsor, our TV station. Balikan po natin si Pitesio, yung ating silver medalist. Alam nyo, nabigyan daw siya ng inspirasyon ni Presidente dun sa kanyang send-off speech. After more than a decade daw, tapos ang 10 taon, itong si Nesty Pitesio, nakaharap niya yung tao na nagbigay sa kanya ng pera para makalipad siya sa Maynila at kanyang habulin yung kanyang pangarap na maging isang world-class amateur boxer. Kasi po itong si Pitesio, ang history nito, bata pa siya, edad pa lang ng 7 taong gulang. Trinain kagad ng kanyang ama. Siguro nakita ito, itong anak kong babae ito, mukhang mahilig sa boxing. Mahilig sabi, inumpisa niya. Tapos yung pamilya, lumipat sa Davao. At siya na-recruit na maging bahagi ng Amateur Boxing Association ng Pilipinas, Kalinan Boxing Team. Pero ang problema, wala siyang pera. Pamilya niya walang pera para siya makarating sa Maynila at ituloy yung kanyang training dito. Doon pumasok ang Mayor Digong ng Davao City. Doon siya nagbigay ng pera. Kaya si
Boxer Pitesio nasa Malacanang Palace para doon sa send-off ceremony na inorganisa ng opisina ng presidente para doon sa mga magkukumpit sa Asian Games. Kaya nagkaroon naman siya ng pagkakataon na magpasalamat sa kanyang benefactor na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. At itong presidente naman, nung nandun sila sa Malacanang, lahat, kanyang hinandshake. At tama-tama naman, nakausap niya nga itong si Boxer Pitesio. Sabi ni Pitesio tinanong niya kumusta raw kung ano ang sports ko. Sabi naman daw niya, boxing po. At ang sinabi niya rin sa Bisaya, you're tough. Galing ka. So, sinabihan ko po siya. Sabi niya, kayo ang nagbayad sa akin ng pamasahe ko sa Maynila. Kaya nakasali ko sa Philippine team. At sabi naman daw ni Presidente, natutuwa naman ako at ginawa ko yon. Kaya noong 2007, yung 15-year-old na Pitesio, 15-year-old na siya noong 2007, naisip niya na yung kanyang pangarap, parang hanggang pangarap na lang. Pero dahil binigyan siya ng pamasahe ni Presidente Rodrigo Roa Duterte papuntang Manila, dinakuha niya. At nagkaroon siya ng training at yun. Di ready na siya na mag-compete doon sa Asian Games. Di ba? Hanggang dito sa Olympics. She reached her pinnacle of success by picking up that silver medal. Pero bata pa ito Pwede pa ito sa susunod na Olympics. Baka gold na makuha nito. Dapat nga naka-gold ito. Kaya lang, yung kalaban nito yakap ng yakap sa kanya. Hindi siya makaporma Parang hometown decision pa nga yata yun Anyway. Meanwhile, hindi ba binabanggit natin dito na itong si Onyok Velasco nagrereklamo. Sabi niya, buti pa yung mga Olympic winners ngayon. Maraming natanggap na pera. Ako, puro pangako lang ang natanggap ko. Nagbigay siya ng payag. In-interview siya. Kaya, di ba, binanggit natin dito sa programa natin. Nakarating ngayon kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Sabi niya, hindi pa pwede yung karanasan ng isang Onyok Velasco. Palampasin natin na siya ang tinanggap niya lang yung mga pangako at napako lahat. Hindi pa pwede yun. Ito kahit na 20 taon na nakalilipas, hindi dapat ito maulit, lalong-lalo na sa administrasyon na ito. Lalong-lalo pa, maraming tagumpay ang inani natin dyan sa Tokyo Olympics. Kaya sa panahon ni Presidente Duterte, sabi niya, bibigyan din natin ng importansya kahit wala kaming kinalaman doon sa 20 years ago. Kailangan gumawa tayo ng karampatang pagkilala sa mga atleta nating katulad ni Onyok, ang sabi ni Senator Christopher Bongo, na nangangailangan ng tulong din natin ngayon. Hindi ba itong maman to? Dahil nga yung mga pangako na pako sa kanya, nag-ano na lang siya, nag-artista para magkaroon ng konting kita. Sabi niya, pag siya, maganda raw kumita sa pelikula, pag sinampal siya, meron siyang 20,000 Kaya ito raw concern na ito, pinaabot niya kay Presidente Rodrigo Roa Duterte at nirekomenda niya na bigyan natin ng financial aid itong si Onyok Velasco para naman ma-compensate, mahugasan naman natin yung naunsabi niyang
pagnanais na matanggap yung mga pinangako sa kanya na walang naman nangyari. Kaya, ang presidente naman, bilang tugon, bibigyan natin yan ng ₱250,000. Yan, pinoproseso na ngayon. Kailangan talaga, sabi ni Presidente at ni Christopher Bongbong Senador, kapag may binitawan tayong salita, dapat natin tuparin. Yan ang ugali namin ni Pangulong Duterte. Kahit nangyari na yan 20 years ago at wala naman kaming kinalaman sa mga nangako sa kanya, gawa natin ang paraan na ma-resolve natin yung problema niya sa panahon ni Presidente Duterte. Sapagkat ito naman si Unyok Velasco, pareho rin ni Pitesio at ni Paalam, nakakuha naman ng medalya sa larangan ng boxing. Na paglipasan na lamang siya ng panahon, pero hindi yun dahilan para kalimutan na natin siya. Samantala, ito pong Department of Education sa ilalim ni Secretary Leonor Briones, pinapurihan niya yung kabayanihan naman ng mga atletang Pilipino sa Tokyo 2020 Olympics. At tinikayat niya yung mga aspiring athletes na sundin ninyo yung footsteps nitong mga atletang ito. Ano gagawin nyo? Mag-apply kayo diyan sa itinatag nating bagong tatag to, National Academy of Sports. At ito pong tagumpay ng mga Olympians natin nagpapatunay ng Pilipinas maraming pwedeng ialok sa field ng sports. At pinapurihan niya nga itong ating gold medalist na si Heidelin Diaz, pati na itong mga nakakuha ng silver medals na si Nestle Petesio, si Yumir Marshall, si Carlo Paalam, at yung iba pang 17 delegado ng Pilipinas diyan sa Olympic Games. Sabi ni Secretary Briones, kailangan na alagaan natin itong mga bata na may mga talent, mga estudyante na athletes na din. Kaya sabi niya, gusto ng Department of Education, mas marami ang mag-enroll dyan sa National Academy of Sports. Ang chair ho niyan si Secretary Briones. Siya ang chairman ng National Academy of Sports Board of Directors. Ito ay tinatag sa ilalim ng Republic Act 11470. At ang layunin nito, kilalanin at i-promote yung mga magagaling na bata sa klase at the same time, may mga talent, mga katutubong magagaling pagdating sa mga sports, lalong-lalo na yung mga indigenous persons, pati na kahit na may kapansanan and other marginalized group. Kaya in collaboration with the Philippine Sports Commission, yung pong National Academy of Sports, kasalukuyang nagsasagawa ng annual search for competent, exceptional, notable, talented student athletes, scholars. At ito i-determine yung first batch ng scholars ng institusyon. Kaya mag-enroll po kayo. Kumuha kayo ng application para dyan sa NASEN SAS for school year 2021-2022. Sapagkat in-extend po yung application hanggang Agosto 14. Inabot na naman tayo ng oras. Napakabilis ng oras. So, paalala po sa inyo, ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam hanggang bukas na muli. 2:00 hanggang 3:00. At nagpapaalala, teka muna, Biyernes yata ngayon.
Kaya 1 to 2 tayo bukas. Magsuot po kayo ng inyong face mask, ng inyong face shield, kahit na ho kayo bakunado ho. At kayo, pag nasa labas ng bahay, siguraduhin nyo lang. Abay, patupad natin yung 2 meter or 6 feet distance away from each other. And always wash your hands with soap and water. At saka huwag nyo kakalimutan na magpakalusog po kayo. And siyempre, sa gabi, matutulog tayo ng mahimbing, kinaumagahan, magigising tayo, realizing na buhay pa tayo. Kasi unang-una, binigyan tayo ng buhay. Dugtong lang itong araw-araw natin ng buhay. Kaya kailangan pasalamat po tayo sa dakilang lumikha for giving us our lives and for extending them. Pasalamat din po tayo sa kanyang pag-akay sa atin sa tamang landas. Tayo po'y magpasalamat na binigyan tayo ng ganitong presidenteng matapang na, may malasakit pa, masipag pa. At saka, pagdasal po natin na patuloy ang kalusugan niya. Maganda, dami nagko-komentaryo. Okay naman mukha ni presidente. Mukhang maliwalas, gwapo, tsaka mukhang dynamic na naman. Ibig sabihin, maganda naman ang tulong ni presidente. Tayo ay manalangin na patuloy ang kalusugan niya upang tuloy-tuloy ang kanyang pagbibigay serbisyo ng matapat sa sambayan ng Pilipino. Isama na rin natin sa ating pagdarasal ang ating mga kalusugan. Nilayo tayo sa lahat ng sakuna, sakit. At tayo ay magtagumpay dito sa laban sa coronavirus. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo o Attorney Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, yung pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Yung ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.